Hello everyone! Welcome back dito sa aking channel. And today's vlog, i-share ko nga sa inyo kung paano umutang sa East West Bank. So habang namamasyal yung ibang kasama ko, abay tinatamad ako na lumabas. Kaya magkwentuhan na lang tayo kung ano yung mga bangko na maganda utangan na pwede natin i-consider utangan kapag kailangan natin ng extra cash nga para sa mga pang-emergency na pangangailangan. Itong East West Bank nag-offer ng mahabang payment terms, malaki yung pwede nating mahiram at pwede na umutang yung mga government employees. Basta syempre, ma-meet natin yung mga requirements or eligibility criteria kung paano nga makahiram dito sa East West Bank. Pero bago ang lahat mga beshies, kung ngayon ka nga lang dito sa aking channel, abay huwag mong kalimutan na mag-subscribe para maging updated ka nga sa iba't ibang mga videos na ina-upload natin. At ay pag-good news ako kasi sa bawat video na ina-upload natin, ako ay nagpapag-giveaways hanggang 10,000 pesos. So, ang kailangan mo lang gawin, i-comment kung ano yung napanood mo sa video na ito. At ako ay mamimili via YouTube comment picker kung sino yung ating mabibigyan sa ating pa-cash giveaways. Aaring magbigay ako ng 1,000 pesos, ng 500 pesos, 200 or 100 pesos. So going back, dito nga sa East West Bank, pwede kayong makautang hanggang 2 million. So akalain mo napakalaki yung pwede nating mautang dito sa East West Bank. Kaya kung kailangan mo ng extra cash para sa pagpaparenovate ng inyong bahay, or gusto mong magpatayo ng bahay pero kulang sa budget, or gusto mong magpakasal pero kulang sa budget, or gusto mong mag-vacation lang pero kulang ka sa budget, or pang business expansion, pwede nating i-consider nga itong East West Bank Personal Cash Loan. Pwede nga tayong umutang hanggang 2 million at meron itong flexible payment terms na 12 months, 18 months, 24 months hanggang 36 months. So unsecured loan po ito, kaya wala siyang collateral at wala ding guarantor. So ang maganda kasi mga beshies, 'di ba, kapag walang collateral, nagbe-base lang talaga itong East West Bank sa mga requirements na isasubmit natin kung magkano yung amount na i-approve nila. So, yan yung isa sa maganda dito na hindi natin kailangan ng collateral. Unlike lang doon sa mga ibang lending companies or yung ibang mga bangko na nagpapautang na kailangan meron tayong i-collateral, like na yung ORCR ng ating mga sasakyan or yung titulo ng inyong mga lupa, diba? Para sa akin lang, mas gusto ko yung unsecured loan. Para nga kayo ay makautang sa bangko na ito yung mga eligibility criteria. Dapat daw Filipino citizen, must be regular permanent with current employer for at least 6 months. If less than 6 months, should have total employment tenure of at least 1 year. Self-employed with business operation for at least 1 year. So, yung edad ay 21 years old and not more than 65 years old upon loan maturity. Kapag self-employed naman, must have an existing credit card or at least 1 year. If government employee, must have existing credit card from any bank. Kapag employed ka, okay lang naman umutang sa kanila kahit wala tayong existing credit card. Pero kapag ikaw ay self-employed o di kaya ikaw ay isang government employees, kailangan nga daw meron tayong existing credit card. Okay, so sabi ko nga, if employed, existing credit card is not required. So, nire-require nga lang yung credit card kapag uutang ka sa East West Bank at ikaw ay isang government employees or isang self-employed. Okay, so must have at least 1 landline and 1 mobile number. Wireless landline is not allowed. If employed, gross monthly income must be at least 25,000 within Metro Manila at 20,000 naman for provincial areas. Kapag ikaw ay nagtatrabaho within Metro Manila, kailangan ang gross monthly income natin ay 25,000 pesos, pero kapag outside Metro Manila naman ay 20,000 lang. Kapag self-employed naman, ang gross monthly income ay dapat 50,000 pesos every month. So, mas malaki yung requirements for self-employed. Ito yung mga requirements na kailangan nating isubmit kapag interested tayo na manghiram nga dito sa East West Bank. For employed applicants, kailangan yung completely filled out and signed East West Bank Personal Loan Application Form. So, pwede kayong pumunta sa mga nearest branch na yung malapit nga sa lugar nyo. Pwede kayong mag-inquire regarding nga dito sa personal cash loan na ino-offer nitong East West Bank. O di kayo kung meron kayong kakilala na agent, pwede kayong mag-apply sa kanila. Pero ito lang ha, isang paalala na kapag sa agent tayo utang, mag-ingat kayo sa mga scammer kasi minsan may mga nagkukunwari na agent pero hihingan ka pala ng malaking amount, hihingan ka ng bayad
bago daw nila i-process yung loan application mo. Ang legit na agent po ay walang bayad yung pag-aayos nila or pagpa-process nila ng ating loan application. Kasi meron namang commission yan once na na-aprubahan yung loan application mo. Kaya walang bayad yung pag-a-apply nyo or pagsasubmit nyo ng inyong loan application sa mga agent. Kaya mag-ingat po kayo kapag may agent na kunwari mag-a-assist daw sa inyo pero hihingan ka pa ng bayad, wag mo nang ituloy, okay? Yung photocopy of one valid photo-bearing digitized ID, yung valid government ID front and back with 3 specimen signature, BIR Form 2316, photocopy of latest 1-month pay slip, valid credit card reference or latest statement of account of the existing credit card, original copy of certificate of employment stating salary and position. Idagdag ko lang ulit, kapag meron kayong closed or canceled card, kailangan i-attach nyo or isama nyo na isubmit yung clearance certificate na galing sa bangko mismo kung saan kayo may closed or may canceled credit card, na doon sa clearance certificate nakalagay na wala na kayong obligation doon sa mga pinagkakautangan nyo before. At para naman sa mga self-employed applicants, ito yung makailangan nyo i-submit. Syempre, application form, hindi pa rin nawawala yan. Yung photocopy of valid photo-bearing digitized ID or valid government ID front and back with 3 specimen signature pa rin yan. Latest ITR and audited financial statements, kailangan yon. Latest statement of account of the existing credit card, DTI registration certificate for sole proprietorship. At sa mga partnership naman or corporation, yung SEC registration certificate with page attached reflecting total shares owned. So, napaka-competitive din yung interest rate nitong East West Bank. So, sa East West Bank, napakadali lang din umutang. And, kagaya nung sabi ko kanina, na kailangan kapag manghiram kayo dito at meron kayong closed or canceled card sa ibang bangko, kailangan yung i-attach po yung clearance certificate o di kaya meron kang pinagkakautangan na ibang bangko na hindi maganda yung naging payment mo. Diba? Yung tipong natapos na yung terms na in-offer sa yung ng bangko pero hindi mo pa nababayaran yung utang mo. Karoon lang kayo ng agreement or arrangement ni bank kung paano mo babayaran yung utang mo dahil nga tapos na yung terms, hindi ka pa rin nakakabayad. Kapag na fully paid mo na, make sure na i-attach pa rin natin yung clearance certificate na nakalagay nga doon na wala ka ng obligation doon sa bangko na pinagkakautangan mo para nga magkaroon ng chance na maaprubahan yung loan application natin. So lahat kasi kung meron tayong negative credit history or negative credit standing kahit saan kang umutang na bangko, nakikita po yan sa CMAP. So ano nga ba itong CMAP? Itong CMAP kasi ay samahan ng iba't ibang mga nagpapautang, lalong-lalo nga yung mga bangko. At isang click lang kay CMAP ay makikita doon kung meron kang mga negative credit history, negative credit findings. So kung may ganun ka, possible talaga na hindi maaprubahan yung loan application mo. Pero kung merong clearance, ay pwede or possible na may consider nga or pwedeng i-consider ni bank na utangan mo ngayon at possible na maaprubahan yung loan application mo. Pero kasi kapag yung napakarami yung mga bangko na hindi maganda yung nagiging payment history natin, like 3 bangko or 4 na bangko, parang walang chance based on my experience na rin. Okay? So sana kapag uutang tayo sa iba't ibang mga bangko, make sure na mabayaran po natin or magbayad tayo on or before yung due date lagi para kapag gusto mong umutang kahit saang bangko man yan or gusto mong magre-loan doon sa inutangan mo, di ba? Kapag natapos mo na bayaran, may chance na maaprubahan yung loan application natin kasi nga naging maganda or maganda yung naging credit standing natin sa mga previous na nautangan natin or nautangan nyo. Okay? So, yun lang. At kapag uutang kayo doon sa application form, kapag walang nakalagay na best time to call, ay huwag niyong kalimutan na ilagay doon sa top ng application form yung best time to call na pwede kang matawagan ni bangko for CI. Kasi minsan tumatagal yung process ng ating loan application kapag halimbawa tinawagan ka ni bangko din hindi ka nakasagot. Kung tinawagan ka ngayong araw, 3 beses ka na tinawagan tas hindi ka pa rin sumasagot. Gagawin nung magpa-process ng yung loan application, i-set aside nila yung application form mo tapos mag-proceed sila sa next na mag-apply, di ba? So kung kinabukasan, ganun pa rin natatawagan ka, hindi ka pa rin matawagan for CI, edi next day ulit. At ganun din sa HR nyo or sa employer nyo.
kailangan inform nyo sila na ako po ay uutang, ako po ay may application sa ganitong bangko. So, pa-entertain na lang po kapag tatawag sila. Kasi, minsan doon din tumatagal yung pag-process ng iba't ibang bangko sa inyong mga loan application kapag tinatawagan yung HR nyo or yung employer nyo at mahirap matawagan. So, meron kasing tinatawag na employment verification yung mga bangko, lalong-lalo kapag malaking amount yung gusto mong utangin. Yung representative ng bangko, tinatawagan nila yung employer mo for employment verification. Kung talagang doon ka ba nagtatrabaho. So, kung na-verify nila na doon ka nagtatrabaho, edi mas mapapabilis or possible na ma-aprobahan yung loan application mo kapag wala ka naman talagang mga negative credit history. Kailangan inform mo yung employer nyo na may inutangan po ako or may apply ako sa ganitong bangko, kaya sana pagkisagot yung tawag nila. So, yun lang yung iba't ibang mga tips or yung mga basic tips na i-share ko sa inyo. At pwede nyo panoorin yung mga previous vlog ko, yung iba't ibang mga tips kung ano yung mga iba't ibang reason kung bakit na-decline yung ating loan application at ano yung mga dapat nating gawin, yung mga basic lang na kailangan nating gawin para magkaroon nga ng chance na ma-aprobahan ang ating loan application. Okay? So, yun lang mga beshies. Sana makatulong yung video na ito, lalong-lalo nga sa mga naghahanap ng mga mautangan online. Thank you guys for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana like nyo din po yung video at huwag nyong kalimutan na i-share. Thank you at see you sa aking next vlog. Bye!